Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang mapayapang linggo sa iyo kaagapay, panibagong araw na naman para magsama-sama dito sa hardin ng panalangin. Bago po tayo magtungo sa ating panambahan ngayong araw, magandang tayo muna kaagapay ay magsama-samang dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera para sa hardin ng panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Dito po sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging matagumpay para sa ating lahat, puno ng pagpapala at pagkilos ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, sa oras na ito kami ay nagpupuri sa inyo. Itinataas namin kayo at pinararangalan sa aming mga buhay. Napakadakila niyo, Panginoon, at hindi kayo nagbabago sa bawat isa sa amin, kahit pa sa pabago-bagong panahon at pabago-bagong pag-uugali namin, nananatili kayong tapat at hindi nagkukulang. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay dudulog sa inyo ng may pagpapakumbaba at patuloy na umaamin na wala po kaming magagawa sa aming sariling kakayanan lamang. Kaya naman, Panginoon, nagtitiwala lamang po kami sa inyo. Naway patuloy niyong masumpungan ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon, na laging nagtitiwala at nananampalataya lamang sa inyo. Pangunahan niyo kami sa araw na ito, pangunahan niyo po ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay, saan man sila naroroon, aming pinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng aming mga kaagapay, Panginoon. Abutin niyo po ang bawat isa at patuloy na kayo ang kanilang maranasan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo at sa ibang mga kamanggagawa natin sa ibang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ating comment section dyan po sa ibaba. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na nakakabahagi po kayo at kasama po namin kayo sa programang ito. At patuloy nating nire-request sa bawat isa kung mayroon na pong katugunan ang ating mga panalangin, kahilingan, padala nyo naman po kami ng balita para naman po ay magsama-sama tayong magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. At sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, patuloy natin buksan po ang ating mga puso at isipan upang ang Diyos ang mangusap sa atin anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Kagapay, katulad na naging buhay ni Joseph o Joseph the Dreamer, ito'y parang ginto na idinaan sa apoy hanggang lumabas ang kinang at pagiging tunay na ginto nito. Subalit alam ng Diyos kung ano ang ating kalagayan. Kilala niya tayo. Kaagapay, hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang bagay na hindi siya tiyak. Kung saan ka man sa kalagayan mo ngayon ay dahil ang Diyos ay may layunin
at titiyakin niyang matatapos ang anumang panukalang inihanda niya sa bawat pinagdadaanan natin. Sabi sa Roma Kabanatang 8 sa mga talatang 29 at 30, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong panguna ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Hindi mo kinakailangan mag-alala. Alam ng Diyos kung paano tayo alisin sa mga panahon na tayo ay sobrang dumadaan sa apoy ng buhay natin. Titiyakin niyang makakaalis tayo na hindi nasusunog, ni nangangamoy sunog. Titiyakin ng Diyos na tayo ay makakarating sa ating patutunguhan na inihanda niya para sa ating lahat, kaagapay. Ang ating mga pinagdadaanan ay isang bahagi lamang ng buhay. Nakatutulong din kung tayo ay magpatuloy at makalaya tayo dito sa ganitong kalagayan. It makes life challenging. Subalit ang mga pangyayaring ito ay hindi katapusan. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ito'y bahagi lamang ng ating paglalakbay sa mundong ito. Ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso, hindi sa ating mga nagagawa. He is after your growth, not your calling. He is after your character, not our trophy. Kaagapay, alam na ng Panginoon na ang tamang puso, alam ng Diyos yan, ang magdadala sa atin sa tamang kalagayan. The Bible says, God is looking to a perfect heart. Sa buhay ni Pedro na isa sa mga alagad ni Jesus ay nawalan din ng paninindigan sa kanyang sarili. Ito'y dahil na rin sa kanyang overconfident attitude. Subalit natutunan niya na ang kanyang kakayanan ay hindi sapat. May limitasyon at nagbabago. Kaya noong mga panahon na siya ay pumalpak at nahulog sa pagkakamali, doon niya napagtanto na si Jesus lamang ang lakas ng bawat tao. At sa uli, nasabi niya kay Jesus, Guro, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nabago ang pananaw ni Pedro at ibinalik ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Si Moises, ang sinabi ng Biblia tungkol sa kanya sa Aklat ng Mga Gawa, talatang 7, kabanatang 7, talatang 22, tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Subalit sa panahon ng Lumang Tipan, sa Aklat ng Exodo, noong kinausap siya ng Diyos upang gamitin para palayain ang kanyang bayan, ang kanyang tugon ay, Panginoon, hindi po ako mahusay magsalita. Ako po ay utal. Kasalungat sa sinabi sa Aklat ng Mga Gawa na siya'y mahusay at marunong. Ito'y katunayan lamang na hindi sa kanyang karunungan at mga talento tumitingin ang Diyos. Pinalitan ng Diyos ang banayad na haplos o ng banayad na haplos ng banal na Espiritu at pinaging buo ang kanyang puso at lubusang nagpasakop sa pagpapagamit sa kanya ng Diyos. Kaagapay, handa ka na bang mapalitan ang iyong puso? Ito'y napakahalaga sa mga taong nais nilang makita ang kanilang lugar sa kaharian ng Diyos. Hindi mo ito maiiwasan. Maging handa ka sa pagdating ng pinakamainam na araw para sa iyo. Noong ang Panginoong Hesus ay pumili ng kanyang mga alagad, tinawag at inanyayahan niya sila na walang kalakip na pangako na maging maganda o magiging maganda at masarap ang kanilang magiging kalagayan.
problem was announcing in contrast. He said, if anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. What a big bang! It's now or never. Isang bagay na hindi matanggap at hindi maunawaan ng ating kapanahunan. Kaagapay ang pagsunod kay Jesus ng hindi tunay na pagpapasakop sa Kanya ay nagdudulot lamang sa iyo ng kabigatan at pag-aalinlangan. Malalaman dito ang kabuuan ng iyong mga motibo. Maraming magiging katanungan sa iyong isipan, lalong-lalo na kapag dumating ang mga mabibigat na kalagayan ng iyong buhay. Sumusunod lang ba ako kay Jesus dahil sa mga bagay na matatanggap ko o sa mga bagay na makukuha ko galing sa Kanya? Paano kung hindi ko nakuha o hindi natupad ang mga inaasahan kong pagkatapos kong magsuko ng buhay ko sa Kanya? Paano kung hindi sinagot o na-delay ang aking mga kahilingan pagkatapos ng mahabang paglilingkod ko sa gawain ng Panginoon? Na ang lahat ay mahayag tungkol sa buhay pagsunod mo sa Panginoon sa mga panahong makita mo na may isang bagay na nasa puso mo na ngayon mo lang malalaman at magsisimula ka lang magtanong, magpapatuloy pa ba ako? Kaagapay, ikaw na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Kumusta ang pagsunod mo sa Panginoon? Ito ba ay mahalaga sa iyo? Nagpapatuloy ka pa ba? Isang bagay ang iiwan ko sa iyo ngayon, kaagapay. Sabi nga ng isang awitin, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Magpatuloy ka lang, kaagapay. Ang nais ng Panginoon na ikaw ay magwagi sa iyong buhay at wala pang taong sumunod sa Diyos ang naging talunan. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, simulan naman natin kaagapay ang pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at idudulog natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng ating mga kapatid. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras na ito muli kaming lumalapit sa inyo. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito upang idulog, Panginoon, ang aming mga panalangin kahilingan at ang mga prayer request na pinadala po ng aming mga kaagapay. Lord, sa oras na ito, pinagpe-pray ko po si Julie Sandoval. Panginoon, pagpalain niyo po yung kanilang business, Panginoon, more ideas and more customers po sa araw-araw, Panginoon, na kanilang pagninegosyo, pagpalain niyo po sila. Ganun din kay Lizelle MC, Lord. Ang aming panalangin ay healing po para kay Annalisa na nawa ay hindi maging heart failure yung kinakaharap niya ngayon na karamdaman. Pagalingin niyo siya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, pinagpe-pray ko rin ang panalangin kahilingan ni Tita Telma Manjares, ang kanyang prayer request sa kanyang mga anak na si Gladys May Alfonso at Pastor Norvin Alfonso ay pagkalooban na po sila ng anak. Kaya naman, Panginoon, pinagpipray namin yan, walang imposible sa inyo, kayo po ang Diyos na may akda ng buhay. Kung loloobin ninyo, Panginoon, ay makakamtan nila ang kanilang prayer request na ito sa lalong madaling panahon, according to your perfect will. Panginoon, pinagpipray din namin si Yolanda Lorena, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon, ay aming itinataas sa inyo, anuman ang situation, Panginoon, ay kayo po, Diyos, ang nakakaalam. Kayo po maging sentro ng kanyang pamilya. At Lord, at ang aming dalangin ay gumaling na po yung kanyang nanay sa kanyang sakit. At mayroon ding bukol sa anumang part ng kanyang katawan at mataas
din, Lord, ang kanyang blood pressure. Kaya naman, O Diyos, aming dalangin ay pagalingin niyo siya. At kayo po, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasang physical. Lord, pinagpipray din namin si Pilar Tabago, Panginoon, nalalapit na panganganak ng kanyang anak na si Jana, na nasa Doha ngayon, Panginoon, as OFW. Kaya naman, Lord, pinagpipray namin ito. Lord, naway maging safe, Lord, maging healthy rin yung baby na sa kanyang sinapupunan. Lord, pagpalain niyo po at kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan. Panginoon, patuloy din namin tinataas sa oras na ito, O Diyos, si Ronald Lacanlali, Lord, ang kanyang asawa na si Lailani, Lord, kagalingan po para sa kanya at kayo po, Diyos, ang magbigay sa kanya ng kalakasang physical, Panginoon. Lord, patuloy din namin nilalapit sa panalangin si Elena Estrada, kagalingan sa kanyang mata. At siya po ay may glaucoma case, Lord. Bless niyo siya at anuman yung gagawin sa kanyang proseso ng paggagamot, medication, Panginoon, Lord, naway maging maayos ang lahat. Pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras na ito si Arthur Layug, Lord, ang kanyang prayer request ay para kay Michelle Layug, healing po para sa aming kapatid na ito and restoration ng kanyang mga mata. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi ito imposible. Lahat ng bagay, O Diyos, ay mayroon kayong gagawin, mayroon kayong katugunan, Panginoon, sa lahat ng aming mga hinihingi. Panginoon, maraming salamat din sa buhay po ni Emar de la Cruz, Lord. Panginoon, ang aming dalangin ay magkaroon ng opportunity o job opportunity ang kanyang anak ni si Arnie J. de la Cruz. Kayo po, Diyos, ang patuloy na umabot sa pangangailangan na ito ng aming kapatid na Emar de la Cruz. Ganon din si Emily Manalag, Lord. Ang kanyang panalangin ay ang kanyang nanay Aurora, Panginoon, na bigyan niyo ng kagalingan sa nangyaring aksidente, yung broken wrist niya, Panginoon, Lord. Naway maging maayos po ito, naway hindi naging walang fracture at na maibabalik din sa dati, Panginoon. Lord, patuloy din namin nilalapit sa oras na ito sa inyo ang aming mga kaagapay, Brother Engineer Romeo David at ang kanyang buong family, kanyang asawa, si Sister Marie David, ang kanyang mga anak, Engineer Romar, Jerome, Kevin Jer, and Joanna Grace David. Pagpalaan niyo po ang buong David family. Ganon din si Tita Abby Dailo, Panginoon. Patuloy na itinataas ko po sa inyo ang kanyang kalagayan, lalo na po ang kanyang kalusugan. Ingatan niyo siya lagi at anuman yung kanyang nararanasan ngayong sakit, Lord, naway maging maayos lahat, maibsan, Panginoon, at kayo po, Diyos, magbigay sa kanya ng kalakasan. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa oras na ito ang family ni Reverend Dolan Akda, Panginoon, na kung saan po ay siya po ay umuwi na sa inyo, ngunit ang aming tinataas sa oras na ito ay yung kapayapaan ng kanilang pamilya, Lord, kapunuan sa mga kakulangan, Panginoon, na nang sila po, O Diyos, ay patuloy na kayo, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng kalakasan. Lord, maraming salamat po at alam namin na hindi kayo nagkukulang, Panginoon. Aliwin niyo po, O Diyos, ang aming mga kaagapay, ang mga kapatid, ang buong Akda family sa pagpanaw ng kanilang ama, Panginoon, si Reverend Dolan Akda. Pinagpipray din namin si Pastor Jose Tulos, Lord, ang kanyang ministry. Patuloy na kayo po, Diyos, ang magbigay ng kalakasan, karunungan sa kanya, at naway maabot, Panginoon, yung mga tao, Diyos, na pinaglilingkuran niya, yung mga taong wala pa sa inyong paanan, ay madala, Panginoon, sa inyong paanan sa pamamagitan ng paglilingkod ng aming kapatid na ito, si Pastor Jose Tulios. Lord, maraming salamat po at ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat dahil kayo, O Diyos, ang nakakaalam ng lahat. Kayo po ay makapangyarihan at never po kayo na nagkukulang
sa amin. Panginoon, according to your perfect will, tutugunin ninyo ang lahat ng panalangin kahilingan na ito. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalang. Mga kaagapay, magkarinig ang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. At of course, sa ibang mga araw pa po ng Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Huwebes. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Panalangin.